Ito namang libreng sakay sa Maynila, inumpisahan ngayong araw si Mayor Isko. May paliwanag kung bakit 5 araw lang ang implementasyon ng programa. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Sinimulan na ngayong araw na Lunes, ika-30 sa buwan ng Marso, ang pag-uumpisa ng libreng sakay dito sa lungsod ng Maynila. Alinsunod sa naganap na kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at 22 jeepney operators and drivers associations, makakalibre na ng pamasahe ang mga commuter. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, inaasahan na sa 100,000 katao o pasero ang matutulungan at makakatagpo ng libreng sakay sa lungsod, habang aabot sa higit 1,400 naman na public utility jeepney o PUJ ang kalahok na iikot sa Maynila para maghatid ng mga commuter. Kung kaya't paalala ni Mayor Isko Moreno sa publiko na mag-aabang na masasakyang jeep na hanapin ang may mga karatulang nakasulat na libreng sakay. May ilalagay po sa harapan ng jeep at mga bus nila. Ito po ang hanapin ninyo. Pag nakita nyo po ito, huwag po kayo magbayad. Hindi nyo po kailangan magbayad. Ayan po. Ito po ang marking na yung jeep na yaon, yung EV bus na yaon, ay bahagi ng programa ng pamahalaang lungsod ng Maynila ng libreng pamasahe. Ngayong Lunes Santo hanggang Martes Santo tatagal ang unang bahagi ng libreng sakay sapagkat ihihinto ito sa Miyerkules Santo. Muling magbabalik sa susunod na linggo ng Lunes, ika-6 ng Abril, magtutuloy hanggang ika-8 araw ng Miyerkules. May paliwanag naman ang alkalde kung bakit 5 araw lamang ang itinakda para sa programang libreng sakay sa Maynila. Yorme, bakit 5 araw lang? Tama naman po ang tanong ninyo. Unang-una, yung 5 araw na yun, yung 5 araw na yun ay may trabaho, yung 5 araw na yun ay may pasok, malaki ang volume. Pero more than that, sa ngayon, sa loob ng 24 oras at humigit kumulang 48 oras in total para gawin yung programa na ito. Bilang agarang at mabilis na kilos na pagtugon sa hirap ng dinarama ng tao, ay yung palahangon natagpo ang kumperang maaari namin magamit. Positibong ibinahagi naman ng lokal na pamahalaan ang matagumpay na pamamahagi ng cash relief sa libo-libong driver sa lungsod bilang tugon nila ito ng gobyerno para matulungan ang mga naapektuhan sa krisis ng gasolina. Bukod sa Maynila, mayroon rin distribusyon isinagawa sa maraming lungsod tulad ng Quezon, San Juan, Parañaque, Pasay at iba pa. Maging sa lungsod ng Marikina, nabigyan ang higit 9,000 public utility vehicle drivers, kabilang mga motorcycle taxi, delivery service at jeepney drivers ng 5,000 pisong halaga ng pera. Ito'y bilang tulong asiste ng pamahalaan nang galing mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa naganap na pamamahagi ng lokal na pamahalaan, pinamumunuan ni Marikina Mayor Maan Teodoro kasama si 1st District Representative Marcy Teodoro, ikinatuwa na mabenepisyaryo ang maayos at organisadong distribusyon. Episyente anila ang proseso at positibong ibinida pa ang dagdag na pamigay tulad ng libreng pagkain at grocery packs sa mga driver. Kung kaya't nagpaabot ng pasasalamat ang mga nakatanggap ng subsidy kasabay ng kinakarap na hamon sa krisis ng gasolina. Malaking ginhawaan nila ito para sa mga nasa sektor ng transportasyon para mapunan ang nabawas na kita dulot ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.